Sino ba ang may prinsipyo? Ayan. Ito. Pakinggan natin, ha? Pakinggan natin si PRRD. Sabi niya, corny man pakinggan. PRRD, ano ang corny? The only reason is a PDP ako. Until now. Anong rason na PDP ako? Kasi may background music, kailangan ko putulin eh. Anong reason bakit PDP ako until now? Ano? Yung galing talaga ni PRRD. Ito yan, ha? Gusto ko lang bigyan ng komentaryo ito. Alam nyo po, minsan sa bayan natin, dahil nga siguro karamihan ng kababayan natin sa Pilipinas, wag po kayo ma-offend, ha? Kasi dahil sa kakulangan ng trabaho, totoo naman yung sinasabi ni PRRD. Minsan, ang prinsipyo po corny. Di pag tingin-tingin na lang kayo sa mga pinapanood na vlogs. Pag chismis, mataas ang views. Pag ang pag-uusapan, away-away, malakas ang views. Pag ang pag-uusapan, krimen, patayan, malakas ang views. Ganun po eh, normal sa mga Pilipino dahil nga, yun nga, maraming walang trabaho. So siguro, maraming nanunood at doon po sila interesado sa chismis. Pero pagdating sa prinsipyo, mangilan-ngilan lang po talaga. At totoo po yan naman. I agree. Pagdating, corny kasi, pagka-prinsipyo ang pinag-uusapan iba dating, no? Pero I salute PRRD na sabi niya, kaya raw siya nananatili sa PDP laban dahil sa prinsipyo. At sa totoo lang po, yan po ang kulang sa marami nating politiko. Hindi ko na po sila papangalanan. Pero ang prinsipyo po sa Pilipinas, tigsisingko. Kung asa ng pakinabang, andoon sila. Tandaan po natin ang prinsipyo ay may kasama pong sakripisyo. Ang ganda nun pero tandaan nyo ulit yun. Prinsipyo may kasamang sakripisyo. Hindi laging nasa pakinabang. Tingnan nyo yung palipat-lipat ng partido. Kung sino yung malakas, nandoon siya. Di ba? Hindi man lahat ng politiko ganyan. Mas marami sa politiko palipat-lipat. Mas marami sa politiko walang prinsipyo. Mas marami sa politiko basag ang karakter. Which is reality at nakakalungkot sa Pilipinas. Kaya po sa totoo lang, hindi tayo umase-asenso. Doon na lang kaya po mag-iingat po tayo Kaya ang taas ng saludo ko dito kay PRRD. Yan na lang pagiging nasa isang partido ay napakalaking ebidensya ng isang karakter. Hindi ko naman sinasabi pag lumipat ay hindi na magandang karakter. Pero isa po ito sa sukatan. Iba po kasi yung hindi ka lumilipat or lumipat ka isang beses lang at iba yung palipat-lipat. Di ba? May mga kilala kayong politikong ganon? Kung sinong nakaupo, doon siya. Kailangan doon siyang partido. Walang prinsipyo po yan. Huwag po kayong masasaktan sa aking opinyon. Kayo yung mga, hindi nga kayo corny, pero wala kayong prinsipyo. Malalim lang ang bulsa nyo kasi mahilig kayo sa pakinabang. Doon lang kayo. Kaya ang ganda nito sinabi ni PRRD. Prinsipyo kasi yan At mananatili ako sa PDP laban. Hindi ako lilipat. Kaya nga ang ganda nung sinabi niya sa Gikan, kahit ako na lang mag-isa sa PDP,
Sisimulan niya yun, itatayo niya yun. Ang galing talaga ni PRRD. Iba siya. Hindi siya yung trapo. Hindi siya yung traditional politician. Iba siya talaga eh. Kung ang mga trapo palipat-lipat, siya hindi. Kung ang mga trapo lagi nakapaskil ang pangalan o pagmumuka kung saan man meron silang dinonate na hindi naman nila pera o kahit pera pa nila, ando doon yung kanilang muka, ang Duterte, specifically si PRRD, hindi ganun. Kung ang mga politiko, ang mga trapo ay payaman ng payaman ng payaman, isang term pa lang mayaman na, si PRRD, kung saan siya nakatira dati, hanggang ngayon doon pa rin siya nakatira. Tinan nyo ha, ang layo ng ugali ni PRRD sa mga trapo, sa mga traditional politician. Huwag na nga lang natin pag-usapan bisyo eh. Kasi hindi naman natin malalaman. Pero kung talaga may drug test, baka maraming sasabit na politiko. Ha? Baka lang naman, opinion natin yun. Oh. Si PRRD, tunay na kumalaban sa droga. Sino ang kumakalaban ngayon sa rebelde? Again, another Duterte. Yung iba nga, kinakampihan pa ang rebelde. Yung iba nga, patago, pinanser pa ng rebelde. Kayo tanungin ko, kilala nyo ba? Doon sa manonood ng replay, ilagay nyo na lang, sino ba yung mga pinanser ng mga rebelde? Tuloy, eto pakinggan nyo, kay PRRD, hindi raw siya lilipat. Di ako magpapalit ng partido. I salute you, PRRD. Kaya, ang daling ang daling pasalamatan, ang daling mahalin ni PRRD, ang daling i-promote, iba kasi. Kahit sa mga bashers ko, kausapin ko kayo. Sino sa mga politikong sinusuportahan ninyo? Ito, I'm addressing you mga bashers. Sino sa mga politikong sinusuportahan nyo na hindi nakapaskil ang muka sa mga pinamimigay, sa mga basketball court, sa mga sako-sakong bigas, sa mga tarpaulin, etc., etc., muka o pangalan nakalagay? Sino sa mga kilala ninyong yung sinusuportahan yung politiko na talagang kumakalaban sa rebelde? Sino ang walang bisyo? Kaya ready anytime magpa-coke test? Wala eh. Sino sa mga sinusuportahan nyo hindi mayaman? Na sobrang yaman? Sino sa sinusuportahan ninyo na mga politiko na naayos nila yung bayan nila? Real talk tayo. Alam ko maraming bashers, maraming silent bashers dito eh. Gibain nyo muna yon. Kung yung politiko nyo ganon. Sasabihin, si Tatay Diggs palamura. Doon ako sa palamura. May silbi kaysa walang silbi. Si Tatay Diggs, mamamatay tao. Sigurado ka? May ebidensya ka? Kung may ebidensya ka, demanda mo. How can you argue with success? Baka tinginan na lang ng bahay. Umurong na kayo eh. Di ba? Naku, wag tayo mag-ano-ano. Maraming salamat po sa stars, ang mga buena mano ngayon sa Facebook. Lisa Tatoy, Marilo Kabayoshi, maraming salamat po sa stars. Ayan, si Yorme din. Oo. Si Yorme, oo. Hindi naman kayo bashers. And I'm talking about the bashers. Okay. Di ba? Si Yorme, maayos yan. Naku, grabe yan si Yorme. Naku, naniniwala balang araw magsasama si PRRD tsaka si Yorme.
Tingnan nyo lang. Oh.